Sa ibang balita, 18 sundalo ang patay ng makasagupang ilang miyembro ng Abu Sayyaf Group o ASG sa Tipo-Tipo, Basilan. 5 naman ang patay sa panig ng mga bandidong grupo ayon sa Western Mindanao Command ng AFP. 53 sundalo ang nasugatan at 20 naman mula sa hanay ng kalaban. Nasa combat operation ang mga sundalo ng sumiklab ang bakbakan mag-aalas 7 ng umaga kahapon. Natapos ito pasado alas 5 na ng hapon. Ayon sa militar, kabilang sa mga namatay sa bakbakan ang isang dayuhan terorista at isang anak ng leader ng ASG. Kabilang naman sa mga nasugatan ang isang sub-leader ng grupo. 3 naman sa mga sundalong namatay at pinugutan pa ayon sa funeral parlor na tumanggap sa kanilang labi. At kaugnay po na enkwentro sa Basilan, makibalita tayo kay GMA News stringer JV Francisco. JV, magandang tanghali sa'yo. Yes, buenas tardes, Jun. Una-una, linawin natin, nasaan yung lokasyon mo ngayon, JV? June, ngayon, nasa loob kami ng Camp Navarro General Hospital dito sa Western Mindanao Command. At JV, kumusta yung lagay ng mga sundalo? I believe dyan yata dinala sa ospital na yun yung mga sugatang sundalo? Yes, June, alam mo, karamihan ng mga sundalo dinala dito sa Camp Navarro General Hospital. Busy ang mga doktor at nurse sa pagkasikaso ng mga sugatang sundalo. Ang iba na kailangan ng operasyon inilipat na sa mga pribadong ospital dito sa lungsod dahil sa natamong shrapnel at bala sa katawan. Kaya panay rin ang pag-alis ng mga ambulansya dito sa loob ng West Mincom. At kumusta ang lagay nila, JV? May mga critical ba? Sana wala naman? Yung mga serious condition, June, ngayon may mga ongoing operation ang ginagawa sa kanila. Pero ayon kay Major Filimontan, ang tagapagsalita ng West Mincom, karamihan ng mga sugatang sundalo ay nasa ligtas na kalagayan na ngayon. JV, yung mga matataas na opisyal ng AFP, nandyan na ba sa Zamboanga? Nakita namin kanina si AFP Chief of Staff, si General Hernando Iriberi at si Defense Secretary Walter Gasmin na dumiretso sa conference room ng West Mincom para sa isang closed-door meeting kasama ang mga opisyal ng West Mincom, June. JV, magandang tanghali sa'yo. Si Mariz Umali ito. Yes, Mariz? Oo, JV, para lang sa kaalaman ng ating mga viewers na hindi naman nabalitaan pa yung nangyaring yan, maaari bang pakibigyan kami ng circumstances? Paano ba nangyari itong engkwentrong ito at paano nangyari na may 18 sundalo na nasawi sa engkwentrong ito, JV? Baris, alam mo, sa katatapos lang na press conference ni General Hernando Iriberi, ayon sa kanya, isang lehitimong operasyon ang ginawa ng mga sundalo kahapon sa Barangay Bagindan, Tipo-Tipo, Basilan, kung saan ayon sa kanya, napatay pangaraw ng mga sundalo natin ang isang foreign terrorist at anak ng ASG leader na si Isnilon Hapilon, itong si Ubayda. Kaya ayon sa kanya, parang natural lang. Basta may mga malalaking operasyon ng mga sundalo laban sa mga kalaban nila tulad ng ASG, ganito daw parang ina-anticipate na nila na may mga casualty talaga. So parang bahagi raw ito ng mga ginagawa nilang operasyon laban sa mga rebelding grupo, lalong-lalo na dito sa lugar ng Basilan. Oo, JV, pero lumalabas na talagang caught off guard ba itong mga sundalo natin na napaghandaan talaga sila ng mga kalaban? Kasi para may masawi na ganyang karaming mga sundalo sa isang enkwentro, JV. Bagamat sinasabi nga na namatay nga yung ilan namang mga miyembro ng Abu Sayyaf. Pero caught off guard nga ba itong mga sundalo natin? Kanina sa pag-uusap natin sa ilang mga sundalo sa mismong funeral parlor, ayon sa kanila, parang pumasok ang tropa ng Charlie Company ng 44th ID doon sa isang lugar at itong tropang ito natapakan ng ilang landmine sa lugar tapos pinaulanan na sila ng bala ng mga kalaban at hindi nila alam kung saan galing ang mga bala na yon. Parang nasa gitna sila ng mga kalaban nila kaya ganon karami ang ating casualty sa panig po ng ating kasundaluhan. Pwede bang pakilinaw, meron kasi ako ilang nabasa na meron silang parang landmine ba na naging sanhi kung bakit maraming mga tropa ng mga sundalo na nahiwalay doon sa mga kasamahan pa nila at pagkatapos noon ay parang pinaulanan pa sila ng mga bala ng mga kalaban? Actually, Maris, nabulabog na nga raw yung tropa dahil nakakalat yung landmine doon sa lugar.
So parang ang mga sundalo na pumunta doon, parang natapakan nila itong mga landmine, itong mga planted landmine sa lugar. Kaya nangyari yung mga explosion na yon, tapos may sunod-sunod na putukan galing sa iba't ibang mga lugar. Kaya yon talaga ang nangyari sa ating mga sundalo. Alright, at ano ang mga hakbang ngayon ng ating Philippine Army, JV? Ang sabi sa atin kanina ni AFP Chief of Staff General Iriberri na patuloy ang kanilang ginagawang operasyon dito sa mga grupo na to, lalong-lalo ng Abu Sayyaf, habang ang lahat ng mga pangangailangan ng ating mga sugatang sundalo, benepisyo nila at ibang mga kailangan sa ating mga namatay rin mga sundalo, kailangan i-proseso daw lahat ng Westmincom, pati na rin po yung ating AFP dyan sa Manila. At lilinawin natin, talagang 18 lang yan kasi may initial reports na 34, JV, yung nasawi sa panig ng mga sundalo. 18 so far ang ibinigay sa atin mula kanina at hanggang natapos ang press conference, yun pa rin ang iginiit ng Westmincom at AFP na 18 lamang ang namatay na sundalo sa nangyaring engkwentro kahapon, Maris. Alright, maraming salamat sa iyong ulat at update sa amin, JV Francisco, ang GMA News Stringer natin dyan sa Zamboanga City.